oras na available na para pumunta ng Palawan. Pero ang kinuha ko yung bandang tanghali. Kasi 2:00 pa naman yung check-in. Tsaka yung biyahe, sabi dun sa ticket namin, 1.5 oras. Pero sa totoo lang, parang 46 minutes lang nandoon na kami from take off to landing. Pero syempre, mag-taxi pa yon papalapit ng mismong terminal. Kaya ginawa nilang 1.5 oras. Libre lang yung ticket namin kasi nagamit ko yung miles ko. So kasama ko yung sister ko, paraw na kami senior. At mag-asawa na alalay namin, isang driver at ang kanyang misis na masahista. Pagdating namin ng Palawan, medyo umuulan tapos kailangan pa namin bumaba dito sa matarik na hagdan. Kaya mabuti na lang, may dala kaming alalay, tigabuhat ng mga hand carry namin. Dapat sana pag senior automatic may tutulong. May bumili pa man din kami ng choice seats. Sinaban din namin yung aming driver kasi mag-rent-a-car kami para may sarili kami driver. Kasi mas convenient kung meron ka sariling sasakyan, makakaalis at makakabalik ka at your time para relax-relax lang. Pangatlong beses ko na to sa Palawan pero matagal na yung huling-huli. So malaking-malaki na ang pagkakaiba, malaking-malaki itong terminal nila, maganda at malinis. Paglabas namin ng airport, tinahanap namin yung parking kasi doon kami mag-meet doon sa rent-a-car. Maidagdag ko lang to, kailangan may dala kayong cash kasi hindi lahat tumatanggap ng credit card. So gumamit kami ng Google Map, so pwede naman kayong gumamit ng kahit na anong app. So nakita namin 30 minutes pa papuntang Astoria Hotel. Yung airport nandito mismo sa downtown area. Tapos marami ng hotel sa paligid. Kaya kung gusto nyo malapit-lapit sa airport, maghanap lang kayo ng hotel na malapit dito sa downtown. Maganda naman yung kalye, malalapad at saka sementado na. Wala naman traffic. Kung hindi kayo magre-rent-a-car, pwede naman kayo magpasundo hatid sa Astoria Hotel. 3,500 isang trip. Yung rent-a-car namin, for 4 days, wala pang 6,000. Kaya yung mga marunong mag-drive, mag-rent-a-car na lang kayo. Gumastos kami ng mga 1,200 sa gasolina. Mura pa rin yun kasi ang dami na naming napuntahan eh. Kaya namin napili itong Astoria kasi 8 hectares siya. So, private na beach kaya maraming amenities kaya itong napili namin. Maganda interior nila at saka pababait ang mga staff nila. Very cozy din ang kanilang mga kwarto. Mabuti na lang hindi masangsang yung mga ginamit nila mga laundry soap sa kanilang bed sheets kasi very particular ako kung masyadong malakas yung kanilang ginagamit na scent o yung fragrance eh. At saka napansin ko kagad yung sahig niya, tiles. Tapos naisip ko, syempre nga pala beach. Alam mo mag-carpet sila, di na puno nga naman ng buhangin, di ba? Ang ganda-ganda, ang lawak-lawak. Masarap pamasyal kaya naglakad-lakad muna kami. At syempre, walang katabusang picture-picture. Tsaka sakto lang yung temperature sa umaga at tsaka sa gabi. Hindi masyadong mainit at pagdating naman sa gabi, hindi naman masyadong malamig. Pero magdala pa rin kayo ng light jacket kasi sa loob ng eroplano medyo malamig at saka loob ng mga restaurant medyo malamig din. Kaya mabuti na yung handa. Within sa compound ng Astoria Hotel, marami na kayong pwedeng gawin kasi malayo ito sa downtown. May bar dito, gusto nyo mag-games, ping-pong, badminton, billiards, meron din. Dumating kami ng Wednesday kasi mas gusto namin ng weekdays kaysa sa weekends kasi syempre pag weekends maraming tao. Kaya tama-tama lang makakapasyal ka at magkakapagpa-picture ka ng walang istorbong ibang tao.
Natutuwa naman kami kasi kahit napakalaking lugar, marami silang bantay kahit along the beach, may kumakausap sa amin at alam namin tiga Astoria sila kasi naka-uniform sila. So safe na safe naman yung aming pakiramdam. Ang aga namin nagising ng sister ko. Tingnan nyo tong clouds na to, napakaganda. Naglakad-lakad muna kami bago kami mag-breakfast. 6:30 pa daw yung breakfast. So, ikot-ikot muna kami sa kapaligiran. Ito yung pang-service nila kung ayaw nyo maglakad. Kami naman kaya pang maglakad, kaya lakad muna ng lakad habang carry, di ba? Tapos, nung habang naglalakad kami, nakakita ko ng parang kasilaki ng bola ng basketball. First time ko makakita nito, akala ko nga pomelo parang suha. Hindi, makinis. Ang ganda. So naghanap ngayon ako ng tao, tatanong ko, ano ba klaseng prutas to? Tapos sabi nung na-meet ko, yan daw ay miracle fruit. Nakakagamot daw yan ng cancer. So anyway, pwede nyo checkin sa Google kung ano yung miracle fruit. Kung may kasama kayong mga bata, naku, mag-e-enjoy dito. Ang lalaki ng mga playground. So, kalalakad namin, since mahilig ako sa halaman, na-curious ako, ano ba to? Ay, citronella pala siya. Sabi ko, ba't sila naglalagay ng citronella dito along the road? Alam ko na. Since malamok, naglalagay sila ng citronella. Anti-lamok nga naman. Uy, 6:30 na, kainan na! Masarap naman yung pagkain at saka maraming choices. Tsaka ang maganda, araw-araw, iba-iba naman yung sineserve nila. Ang hirap pag-diet kasi ang dami kong gustong tikman eh. Mataas naman ang rating ko sa quality ng food nila kaya dapat lang, di ba? Kasi 5-star hotel sila eh. Ang napansin ko lang, maraming nakagala na aso at saka pusa. Syempre, nagwiwiwi yun, nagpupup yun, kaya maingat ako pag naglalakad ako kasi baka makatapak ako eh. Dito naman sa may kubo-kubo, may puto bongbong at saka bibingka sa gabi. Siyempre, ikot-ikot muna kami sa ibang lugar. Unang stop namin sa Baker's Hill. Since mahilig ako sa halaman, napansin ko agad tong bromeliad na parang payong tree. Since tourist spot din naman to, akala ko may entrance fee. Wala naman, libre naman siya. Matutuwa kayo dito sa park nila, maraming makikita, mga halaman. May fake din na halaman pero bagay naman. Tapos gumagamit din sila ng mga recyclable, pinande-decorate din nila. Masayang mamasyal dito. At saka pagpasok mo pa lang, maamoy mo yung bango ng niluluto nila. So dito merong mga refreshments, may mga restaurant. Pero mas maganda, pumasyal muna tayo sa kanilang garden. Anong bulaklak yan? Tempered po, ma'am. Bergiano. Bayin po sa... Meron ako niyan. Pero ano lang, yung puti. Ano po lang. Oo. Ano pangalan mo? Jerome, ma'am. Jerome. Jerome, ang artist ng Baker's Hill.
bago pa ako pumunta dito sa Palawan, chinek ko din yung kuha ng mga other YouTubers ng Baker's Hill. Iba yung nila, yung mga display nila. Tapos ngayon pumunta ako ng September. Iba na naman. So maganda, nag-update sila, nagpapalit sila ng theme, diba? So every time pupunta kayo dito, depende sa panahon, iba na naman ang mapipicturean nyo. Since senior na ako, syempre ang concern ko yung mga nilalakaran, may mga uneven na mga pavement. So, kasi marami akong titignan, bulaklak, mga halaman. Minsan hindi ko napapansin yung nilalakaran ko, hindi pala pantay. So, sana next time magawa nila ng paraan na mas safe lumakad kasi ang hirap naman din matisod, no, o may madapa, mas lalo ng mga seniors. May maganda silang restaurant sa loob. So, pwede kayo mag-breakfast o mag-lunch, no, at nagsasarado naman sila ng alas 8 ng gabi. So, mas mabuti, tumawag muna kayo para sigurado kayo anong oras sila magbubukas ng araw na yon. Kasi minsan may bagyo o may nangyari, kaya just to be sure, tawag muna kayo sa kanila. Dito sa bakery nila, ang daming namimili. Kaya nakibili na rin ako. Pang merienda namin. Tsaka kung bumili iba, kahon-kahon. Pang pasalubong. Itong hopya daw ang kanilang specialty. Kaya bumili din ako para matikman. Pagtapos namin sa Baker's Hill, syempre, gusto naman namin mag-lunch sa Isla Fiesta. Ang rate nila ay 400 pesos. Pero syempre, may 20% discount kami kasi senior. Kadalasan, pag weekends, mas mahal. May nakita ako na nagbablog nitong Isla Fiesta. Nagpakita siya ng mga seafood. So, ina-expect ko, pagpunta namin dyan, may seafood din. Kaya nga lang, tinanong ko, wala daw. Pero meron naman sila mga breaded na isda. Ang dami ding turista. Siyempre, mura $10 lang. Wala pa nga $10. Ako siguro $8 lang kung sa US, diba? So, sobrang mura. Nasa downtown area to kaya mabilis hanapin. Ang problema lang namin dito, mahirap maghanap ng parking. Para doon sa mga masela ng tiyan, magdala kayo ng sarili nyong bottled water. Bago kami bumalik ng hotel, pagkatapos namin kumain, dumaan muna kami sa Immaculate Conception Cathedral. So, pray muna kami at magpasalamat sa dami ng blessings na pinagkaloob sa amin. Napakagandang simbahan. Kaya pagpunta nyo dito sa Puerto Princesa, dumaan muna kayo dito sa Immaculate Conception Cathedral. Pagbalik namin sa hotel, excited na akong tikman yung hopya nila. Kung i-rate ko ang kanilang ubi hopya from 1 to 10, ang 10 ang pinakamataas, mga 6 or 7. Siyempre, paggising ng mga seniors ng hapon, larga na naman kami sa Ito-Kito de Macarios Firefly Watching Place. Mga 10 to 15 minutes away ito mula sa Astoria Hotel. Noong una, medyo namamahalan ako sa rate nila, pero may kasama naman buffet at saka nung pagkatapos namin ma-experience, makita yung mga firefly, sulit na sulit naman pala. Tsaka tinanong ko din, doon sa babaeng tinanungan ko, sure ba na makakakita kami ng firefly? Kasi baka parang katulad ng whale watching, may risk na hindi ka makakita ng whale. Ito daw sure na sure sila, umulan o umaraw, siguradong may makikita kang mga kuti-kutitap na fireflies.
And syempre, ang tanong, ito ba ay wheelchair accessible? And the answer is no. Hindi po pwede ang wheelchair. Kung nakita niyo yung mga sahig na mga dinadaanan, may konting butas, kaya syempre kailangan maingat kayong maglakad. Syempre, kailangan munang mag-dinner at hintayin dumilim. Kung gusto niyo makita yung full video nitong Kito-Kito, gumawa ako ng separate na video. So, yung link, tingnan nyo lang po dun sa description. In fairness, ay ang sarap kaya ng kanilang luto. Na-surprise ako. Akala ko kasi para mga ano lang ba, kung ano-ano lang. Nag-enjoy ako bago luto yung kanilang puto, na bagay sa dinuguan. Tapos mayroon pang tahong, mayroon pang isda, may gulay, may sisig, bago luto din yung kanilang biko. Talagang enjoy kami dun sa kinain namin. Para sa akin, sulit na sulit at mataas ang rating ko. At bago kami sumakay ng bangka, meron munang mga information. Sandali lang naman tong video na to, pero nakakatuwa para mas malaman nyo tungkol sa Fireflies. At saka ang maganda, hindi nila pinupuno yung bangka. Hanggang 10 lang talaga. At saka yung grupo namin, since 4 lang naman kami, solo din namin yung bangka. Siyempre, nagsagwan-sagwan muna, mga 10 to 15 minutes. Tapos, nakakita kami ng puno. Naku, ganyan. Nakakatuwa. Iba talaga pag kayo ang nandoon. Baka hindi nyo masyadong makita sa cellphone. Sana mapanood nyo to sa malaking computer. Kasi, yan ho, wala ho akong ginalaw dyan. Hindi ko inedit dyan na nililiwanagan ko. Hindi, yan ho talaga yung makikita nyo. Yung bangkero namin na si Jeff, kumuha siya ng isa. Tapos inabot niya sa amin para makita namin ng close-up yung firefly. Hindi pala siya nangangagat. Akala ko kasi nangangagat. So ngayon, pag lumalapit kami sa puno, bubuhusan niya ng tubig. Tapos pagliliparan na yung fireflies. Ang ganda-ganda. At saka yung palang maraming firefly na puno, yung pala yung maraming bulaklak na mangrove. Doon pala sila naglalagi. So, hindi lahat ng puno meron. So, marami kaming puno na nilapitan. Siguro may mga kulang-kulang 10 din yun. At saka may kukunti, may mga marami. Kaya talagang tuwan-tuwa kami tuwing nakakakita kami. May mga cellphone na hindi nakakakuha ng ganong kalinaw. Siyempre, yung mas advanced na cellphone, mas makakakuha. Siyempre, bawal ang may flash photography. Di nawala yung ilaw, di nyo makikita. Sa totoo lang, ito ang highlight ng aming trip sa Palawan. Itong Firefly, talagang wag nyong imimiss itong trip na to. Next day, breakfast ulit. Ang sarap nito, parang fresh na danggit. Tapos may kasamang fried rice at saka itlog na mayroong kamatis sa sausawan. Ang sarap. Meron ding tocino pero bawal ho yung preserved meat yan kaya hindi ako masyadong kumakain yan. At saka nitong bacon. Mga inflammatory ho yan. O sige na nga, konti lang naman 3 malalaking swimming pool ang meron sa Astoria. September kami pumunta pero Christmas motif na sila. Alam niyo, suggestion ko sa inyo, pag mag-Christmas kayo o mag-New Year kayo, mas maganda pumunta kayo sa hotel. Huwag kayong makipagsiksikan sa Maynila dahil napakadumi ng hangin pag nagpaputok na sila ng New Year. At least dito sa probinsya, fresh air. May nagtanong sa akin, maganda daw ba yung beach compared sa Boracay? Alam nyo, sa ngayon, wala pa ako nakikitang katumbas ng Boracay kasi ang
puting-puti ang buhangin ng Boracay, walang kahit na maliit na bato. Pero syempre, ang Boracay, sobrang dami ng tao eh. Kaya para naman maiba, kailangan mag-try naman kayo ng bago. At napakalinaw din naman yung tubig dito. Safe na safe kasi meron silang lifeguard on duty lagi sa mga areas na allowed magtampisaw. Pag nag-check-in kayo dito, meron kasamang 1 oras sa kayak, may 1 oras na pag-bike, tapos pwede din kayong mag-gym, tapos meron ding 1 araw na libre papuntang water park na katabing-katabi lang din nila. Ang laki-laki nitong water park nila, napakaganda, nakaka-enjoy talaga. Kami nga mga senior na natuwa pa kami, di mas lalo na yung mga bata. Kaya lang may incident na nangyari nung last day, merong nag-try magbukas ng pintuan namin, malakas. So natakot kami, syempre 2 kaming seniors, biglang ganong kalakas, so tumawag kagad ako sa front desk. So tinatanong ko kung sino yun, alamin daw nila. So in-update yung aming keycard, tapos may pinadala na security, tapos sabi hangin lang daw yun. I don't think hangin lang yun dahil pagkatapos mag-try na buksan yung pintuan namin, binuksan ko yung pinto, wala namang kahangin-hangin. Syempre, nasa loob naman kami ng building, ba't naman magkakaroon ng ganong kalakas na hangin. At papakita daw nila yung video kung makikita naman daw kung sino yun. So, hanggang sa huling sandali, hindi naman din pinakita sa amin. Housekeeping lang daw yun, may nakalimutan. Ano nakalimutan? Pagpasok namin, kompleto naman. Ano makakalimutan niya? Tsaka kung housekeeping, bakit siya nagmamadaling pumasok? Buti na lang nakadouble lock yung pintuan namin. The storm has passed. Look at all the colors now. Pwede din mag-swimming up to 10 o'clock sa mga swimming pool, pero sa dagat, bawal na. Dito kaming area nag-check out at binalik naman yung 6,000 na deposit. Mas maganda daw kung cash, para cash din ibabalik sa inyo. Kasi kung credit card, abutin daw ng ilang araw o ilang linggo. Since may oras pa naman bago kami sumakay ng eroplano pabalik ng Maynila, pumunta muna kami ng Baywalk. Dito po ay lagay ng cellphone. Halagang 200 lang. Ngayon, magpili kayo. Galing yan, gawa po ng mga bilanggo yan, ma'am. Yun po ay products ng mga bilanggo sa Iwahig Prison and Penal Park. Sa Baywalk, marami kayong pagpipilian na restaurant at saka marami ding souvenir shops. So, syempre, mas masaya dyan kung gabi kasi hindi na siya masyadong mainit. At para makumpleto itong Palawan trip namin, syempre, kailangan ng Boodle Fight! Another tip ko sa inyo, bago kayo umuwi, syempre, kailangan maglagay kayo ng extra time para sa pagsoli nyo ng sasakyan. Thanks for watching po. God bless!